Titulo, Maskara. Depresyon. Isang problemang naghanap ngayon, problemang di agad nabibigyan ng solusyon. Sarili na konsibisyon dahil nagpapalamon sa emosyon. Isip at puso ay nagkakaroon ng diskusyon na walan ng determinasyon, pati ang dedikasyon. Pero walang nakakaalam sa tunay na sitwasyon at di nyo alam yung ganitong kondisyon. Sigaw, takbo. Sigaw, takbo. Wala naman gustong sumaklolo. Wala naman gustong tumulong hanggang sa bisyo'y nalulong. Parang asong umaalulong. Luha, higbi, kirot at hapdi, lalong tumitindi. Ang iniindang pasakit, kahit magkunwaring pilit, nandun ang hinakit. At nilihim na niin, pero di ko kayang lumain. Sapagkat, may gusto bang makinig? May nakakarinig ba ng aking tinig? Sino bang lalapitan? Sino bang sasandalan? Tanging karamay ang alak at sa hangin ay tumatalak. Sa apat na sulok ng silid ay bumibuhos ang lahat. Kagaya ko, na tanging sarili lang ang kakampi. Sabi nga nila, para akong may sapi, nakakabaliw, nakakalipunta ko na prapraning, para bang may tiling bumubulong sa amin. Dahil gusto ko na itong ilabas, bakit sa akin pa ito pinaparanas? Waring mga kamay at paa ay nakaposa sa bakal na tanso, para nakatena itong aking puso. Gusto ko na makalaya sa aking kinasasulakan, ngunit paano? Paano tatakasan ng pait mula sa nakaraan? Takot na bumbalot, sakit ang dinulot, kaya ito nag-iisa at nasa sulok, nasa dulo at laging nakamukmuk. Parsang roses na mahalimuyak, sa palabas ay sobrang ganda, ngunit may tinatagong tinig na sadyang nakakasindak. Harang ako. Kapag nasa harap ng maraming tao, ako'y masaya at nakangiti, pero may tinatagong sakit at pighati. Nakangiti sa harap ng kamera, naghahanap ng magandang aura. Ngunit nakakumilang sa maskara. Para bang sa lungkot hindi makaahon, para bang nasa rehas nakulong, madilim sa patuli ng masikip, na walang liwanag na sumisilip. Kamatayan ang nasa isip na paraan, para bang nasa komunay na hindi makalaya, unti-unti nihilang pababa, takot na nangingibabaw. Imbis na tulungan din nakakarinig pa ng di magandang salita galing sa mga taong magaling magusga. Tanging mga mali ko lamang ang napupuna, kaya lalo bumibigat at nanihina. Isang depresyon, nakakamatay sa maraming relasyon. Relasyon sa kaibigan, relasyon sa sarili, relasyon sa pamilya, at sa tao na karelasyon mo na ika'y tinalikuran. Konti lang ang uunawa, ilan lang ang gustong dumamay, ilan lang ang tao handang gumabay, ngunit walang magawa. Hindi makakumpli sa pagdurusa ni tadhana. Anong ibang pakiramdam? Dahilan kung bakit laging may agam-agam kapag nakakita ng isang pinto, mayroong papasok ng isang tao na may dalang patalim na ako'y sasaktan at papatayin. Nawala ng tiwala sa mga tao sa paligid. Ganun ba mag-isip o kakitid? Nakakulong lagi sa aking silid. Tila may mga mata sa aking nakatitig, nalilisik. Tila bubuyog na may bumubulong sa akin. Pati ang Diyos ay aking kinalaban. Pagkat pakiramdam ko ako'y kanyang tinalikuran, ako ba'y kanyang kinalimutan? Nagtanong at tanumbat, bakit ako nandito? Ba't nandito ako sa mainit na purgatorio? Hindi matapos-tapos ang dilubyo. Laging nagsasakripisyo. Parang sa nilagtan ng bagyo, at binubulong ang demonyo. Pagkat sinasabi ng iba, ang depresyon isang demonyo na handang sisira sa ating pagkatao, dumadagundong at nagtatapos
nananalo para bang may digmaan sa aking ulo. Ang tema ay sensitibo, huwag magpakain sa negatibo at maging positibo. Palawakin ang isipan, kontrolin ang emosyonal. Palakasin ang physical na katawan, pati ang spiritual. Lubid, patalim, hindi solusyon ng kamatayan. Pagkat ang buhay sa lamang hirang, ngunit naglalaban pa rin ang aking sarili sa dilig na sa aking kumuli. Ngayon, handa na akong marag sa badla. Hubarin ko na ang aking maskara. Ngayon niyo akong husgahan pagkatama ko na ang sinhi ng lipunan. Ako po si Sepi na nagsasabi, habang may buhay ay may pag-asa. Sa nakakaramdam ng ganitong kondisyon, manalig ka lang sa Diyos. Kaya laban lang at tuloy lang. #tuloy ka lang. Muli, ako po si Seth Enriquez, ang anak ng leader.